Ayong gabi sa atuang tanan mga kaigsuunan. Welcome. First Bible study in the year 2024. Happy New Year sa atong tanan mga kaigsuunan. I hope that we will be having an abundant New Year karon nga adlaw and to the more days nga moabot sa ato ang mga kinabuhi. And we praise and thank the Lord that we can begin our year sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuonan, ato kining sugdan pinaagi sa usa ka awit. Naning kamot ko pagtunas, matagadlaw paitaas, kanunay nangali ako, ning dapita ako dada, Ginoo patindog ako, sa dapit nga may pagdaog, may hataas pangadapit, Ginoo dadako dito. Mao kining tingo ako, nga akong dagunang sala, sa pagtuon na bati ko, ang awit sa kadaugan. Ginoo patindog ako, sa dapit nga may pagdaog, may hataas pangadapit, Ginoo dadako dito. Amen. Thank you sa atuang mga pag-awit. And by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Colossians. So I have a brand new daily bread here with me. And January 1. Okay, and it is entitled Fresh Start Effect. Fresh Start Effect mga kaigsuonan. And we are using ang atuang daily bread alang sa pagkuha sa atuang mga text. So we are getting our text sa atuang Bible study gikan sa atuang Our Daily Bread mga kaigsuonan. So I encourage you to have your own copy mga kaigsuonan, and ako ang copy diri it is their diary edition sa Daily Bread. So it's a blessing, and ato ang pagkuhaon lang ato ang mga teksto, and we will expound the text nga gisuggest diri sa ato ang mga Daily Bread. And our text for tonight is Colossians chapter 3 verses 1 down to verse 10. Okay? Kung basahon, please follow me with your eyes. The Bible says, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection in the things above, not on the things on the earth." It is a good reminder alang sa ato karong New Year. Verse 3, "For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh of the children of disobedience, in that which ye also walked sometime, when ye lived in them. But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him." Let's pray. Father in heaven, salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo that we can begin our year with your word.
And Lord, I pray that you would remind us, Ginoo, niining mga butanga para kami mahimong mas magmalig-on, Ginoo, sa pagsunod kanimo. And help us, Lord, to grow more in this year. Let the accumulation of experiences that we had in 2023 be our weapon and stepping stone para kami mas mahimong mature, mas mahimong lig-on ng mga Kristohanon, Ginoo, nga willing and eager nga ma-follow sa imong mga examples. Salamat, Ginoo, sa paghatag ka ng mong kalig-on, paghatag ka ng mong panalangin tonight. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Amen. Okay? So, fresh start. A fresh start. Nindot kayo mga kaigsuonan nga natay mga fresh start every year sa atong mga kinabuhi. New Year. But mga kaigsuonan, I would like to begin ang ato ang lesson karon to remind us nga every New Year is not just a reminder nga dapat naatay fresh start mga kaigsuonan, but every New Year must be a reminder that the coming of our Lord Jesus Christ is 1 year less mga kaigsuonan. Di ba? So, nakulangan isa ka tuig ang paghulat sa mga katawhan sa pagbalik sa atong Ginoo. We are 1 year nearer sa pagbalik sa atong Ginoo mga kaigsuonan. And if you would realize it, nakulangan na po isa ka tuig ng atong mga kinabuhi. Paduol ta sa ato ang pagpakigkita sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Whether you like it or not, it is the reality sa atong kinabuhi. Okay? The more year comes, the more mga kaigsuonan nga paduol ta sa pagtagbo sa atong Ginoo. That's why we must get ready mga kaigsuonan. And I hope nga dili ta lingla sa mga tradisyon sa kalibutan karon. You know, dagahan kaig mga tradisyon ang kalibutan karon mga kaigsuonan para duol sa swerte daw. Pampaduol sa swerte. You see, and a lot of people will gather a lot of mga lingin-lingin nga mga prutas, dala, mga mudikit nga mga pagkaon para mudikit ang swerte, magpabuto para mabugaw ang malas, something like that. So mga kaigsuonan, it is something lingaw buhaton, but there is no connection sa ato ang mga kinabuhi. The real blessing is the Lord. Ayaw taon himuang imuhang tabunan ang grasyag panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi because of those things. So people are trusting on those tradition and disregarding God. And that is very, very bad mga kaigsunan. Pagkadako gid kaayo nga dili maayo in the day of New Year. So why daotan nga maghanda ta? Why daotan nga mag-celebrate mga kaigsunan? But ayaw gid ninyo kalimti that the source of blessing is God. Dito tas Ginoo mudangop kanunay sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan because only Him can bless us and no other else. Bisan pag-unsaon pa nimo pila pa ka lingin-lingin ang imuhang dadon sa imong lamisahan sa panimalay, if God will not bless you, then you have nothing. Huwag mahitabo mga kaigsunan. So we must come to God and offer our lives to God mga kaigsunan. Why? Because He it is that who can truly bless us because He is the source of blessing mga kaigsunan. Kabalo ka, kung imong ginabutang ang imong pagsalig anang mga butanga, anang mga traditions nga atong ginabuhat, you are actually trying to put out God's blessing sa imong kinabuhi. And you don't like that to happen mga kaigsunan. Now, let's go sa tuang text. It is just a good reminder in this time of year kay people tend to be drawn to human ideas of luck sa ani nga mga panahon in which nga dapat dili ta matintal og malinla nga na nga mga butang mga kaigsuonan. Now, going back sa tuang text, the Bible now sa tuang teksto mga kaigsuonan, ang Colossians manggod, it is divided into two sections. The first two chapters is talking about the character and nature of the Lord Jesus Christ. And the second two chapters, chapter 3 and chapter 4, is talking about mga kaigsuonan kay ato namang nadunggan, ato namang nabawaan ang character, ang nature ni Christ sa chapter 1 and chapter 2. Ang chapter 3 o chapter 4, it talks about what we must do in connection of the absolute truth
nga atong nadungog o atong naangkon sa chapter 1 ug chapter 2. Now ato makita mga kaigsunan, chapter 1 and chapter 2 talks about Christ as the Creator, Christ as God, mga kaigsunan, Christ as our Savior. So chapter 3 and chapter 4, what we must do about it? Isip mga believer, isip mga follower of the Lord Jesus Christ, what are the things we must do about it? And what are the things we acquire? Now ato ang teksto karon mga kaigsunan, nagaistorya sa ato ang standing before Christ. Ato ang estado, atubangan isip ni Kristo, isip mga magtotoo, and what we must do about it. Okay? Now, iwan pa ang pulong sa Ginoo sa verse 1. I have told you this before because this is not the first time we talk about this text. Iwan pa ang pulong sa Ginoo, if ye then be risen with Christ, if ye then be risen with Christ. Now, ato makitaan mga kaigsoon, kaning if ye then be risen with Christ, sometimes, when you read the Bible, na mga murag bitaog, murag dili mo masabdan kaayo because of that word nga gigamit. Pero ang pagtuon mo sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, you must understand the text in light of the whole Bible. And of course, in light of the whole chapter. Kaning if ye then be risen with Christ, ato makitaan mga kaigsuonan, it is actually an accomplished fact sa mga magtotoo. Again, alang sa mga magtotoo. Katong mga saved people. Katong mga katao nga pwede na nila tawgon si Jesus Christ nga akong manuluwas, the people who are redeemed. Kaya kung tanawin mo ang chapter 2 verse 12, previous chapter sa Colossians, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So mga kaigsuonan, believers, especially those who submitted to the waters of baptism, in ani mga kaigsuonan tanawa ha, ang bautismo dili makaluwas. Now, when we talk about baptism, wala ta nagaistorya tong bautismo sa bata nga ginabunyag-bunyagan, nga ginabubuan og tubig ang ilang ulo, because it only began in the 4th century. Kay sa 4th century lang na nagsugod mga kaigsuonan nga katong mga babies ginabunyagan ang ulo lang. Okay? Originally sa Bible, bautismo. Okay, ang bautismo katong yung ilublob sa tubig, just like what happened to the Lord Jesus Christ. So, we are followers of Christ. If you wanted to follow Christ, you must be baptized just like how the Lord Jesus Christ baptized. Giun sa man pagbautismo ang atong Ginoo, and to show it in Matthew chapter 3 mga kaigsuonan, abrin ninyo ang inyong mga Biblia unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo. Verse 16. Look at this, chapter 3 verse 16. And Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. Okay? So went out straightway out of the water, meaning the whole body of the Lord Jesus Christ, sa dihang gibautismohan siya ni John the Baptist, gilublob sa tubig and went out straightway. So that is the baptism that we are talking about karon mga kaigsuonan. So when you are baptized, ingon pang pulong sa Ginoo, ye also were risen with Him. Kaya ang bautismo manggod naghulagway sa kamatayon o paghawas nimo pagkabanhaw ni Kristo. Sa unsa kung pamaagi nga kanay bitaw mga baby nga gibunyagan ang ulo, sana giunsa lugar na pag hulagway sa kamatayon ni Jesus Christ o pagkalubong o pagkabanhaw. It's no way picturing it. So it's not biblical mga kaigsuonan. We are not doing it. Now, ato karon nga makitaan nga dili na makaluwas ang pagpabautismo nimo nga mga kaigsuonan. Pero tanawa, dili siya makaluwas, pero naghulagway siya sa gospel. Kaya ang gospel si Kristo Jesus namatay, gilubong ug nabanhaw. Sa diha nga nagpabautismo ka, gipakita nimo nga nagtuo ka nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Now mga kaigsuonan, kung tinuod ka karon nga nakaangkon sa kaluwasan ug nagtuo nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw, nan ang pangutana nganong mo refuse man kang magpabautismo? Nganong dili man ka magpabaptize and to submit yourselves in the waters of baptism? So there is a problem in your faith.
And I don't know if that faith is real or not. It's between you and the Lord. Pero atong makita mga kaigsuonan, when a person truly believe, then baptism is not a problem for him. Siya pa mismo ang muingon, unsa pa man ang atong angay buhaton, magbabautismo nako. Look at what happened mga kaigsuonan. In the book of Acts, di ba katong Ethiopian eunuch, gisangyawan ni Philip. Unsang ingon, Philip, here is water. Unsa pa may atong langanan nga mabautismohan ko. So meaning, those people who genuinely believe in the Lord Jesus Christ, sila mismo ang mo request nga magpabautismo mga kaigsuonan. You see? Now, ingon pang pulong sa Ginoo, meaning, these people, kaning buried with Him in baptism, we are talking those people who have genuine faith. You are risen with Christ. So, tungod kay nahitabo naman ni sa imo, verse 1 in our text, ato makita mga kaigsuonan, it is already an accomplished fact na banhaw na kadiha kang Kristo. You are risen with Christ. Sa diha mga kaigsuonan nga nagtuo ka, and you have showed your faith through following the Lord Jesus Christ in the waters of baptism, you are already risen with Christ. Nabanhaw na ka gikan sa mga patay mga kaigsuonan, because you were once dead in your sins and trespasses. Nagtudlo ang Biblia mga kaigsuonan, ang tanang tao patay. Patay diha sa ilang mga sala. And when that person believed on the Lord Jesus Christ, nabuhi siya diha ni Kristo. Now ato makita mga kaigsuonan, you are no longer dead in sins. You are alive in Christ. Buhi ka. Meaning you have a new life. Mo na atong ginatawag nga na born again. Na anak pag-usab. Sa dihang na anak ka pag-usab, there was a new life in you. Bag-ong kinabuhi nga gibutang sa imuha sa Ginoo. And your spirit is regenerated, though your body is not yet. Mao na nga we are looking for the eternal life to appear. Nga naman, kay sa pag-appear na sa eternal life mga kaigsuonan, ato makitaan nga kung karon ang atong spirit ang na-regenerate, one day we will be given a regenerate body pod. Kay a glorified body para dili na gyud ato na gyud naangkon ang fullness of eternal life. Ang ato ang eternal life karon mga kaigsuonan, we are talking about our spirit. Our spirit will never die. Dili na ma-separate, because when we talk about that, it is separation between God and man. And because you are alive in God, you will never be separated from God anymore. So those people who are not yet born again, one day, they will have eternal separation from God. Munang hell, munang impirno. Impirno mga kaigsuonan is eternal separation from God, eternal death. But now, you will never die anymore when we talk about the spirit. Okay? But one day, our body, it is already a purchased possession. Ingon pa sa Ephesians mga kaigsuonan, tagaan tagbag-ong lawas sa Ginoo. Okay? So na ang tinuod na gyud bitong fullness of the eternal life nga atong ginaistoryahan. Now, pero karon mga kaigsuonan, talking about our regenerate body, tungod kay ang atong gitawag nga spirit ang na-regenerate, dili pa ang atong body. We are still in the flesh. So when you are alive in Christ, there is war nga kakahitabo. Na ay gira nga kakahitabo sa imong kasing-kasing kinabuhi mga kaigsuonan. That's why people are struggling to follow Jesus. Kaya nga naman, though the spirit is already alive, that spirit is dwelling in the flesh. Unod nun pa, mauna nga ang mga magtotoo, usahay, malinla pa og makasala pagyud. But we are in the warfare. Gapaningkamot nga mahimo nga magkinabuhi sumala sa pagdikta sa espiritu. Now mga kaigsuonan, ingon pang pulong sa Ginoo, because it is already an accomplished fact that you are already risen with Christ. Ingon pang pulong sa Ginoo, because of that fact, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So seek those things which are above. So mga kaigsuonan, karon New Year, we are being reminded by God to set our lives on those things which are above, where Christ seated. Meaning mga kaigsuonan, we must set our priority right. Set our priority right. Remember this mga kaigsuonan, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo ni Jesus Christ sa Mark 8:36. Unsa ba ang maganan sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan
apan mahanaw ang iyang kaugalingon nga kalag. Ang problema nato karon mga kaigsuonan sa mga katawhan, seeking for worldly prestige, seeking for worldly fame, seeking for a wealth. But mga kaigsuonan, what is the use and what is the profit if you are known in this world but you are unknown in heaven? What is the profit if you are the richest man in this world but you are the poorest among the saints? So atong makita mga kaigsuonan nga we must gather and heap treasure in heaven. Ingon pa sa Matthew chapter 5 Matthew chapter 6. You see, so ato gitawag nga makita sa ato ang mga kinabuhi mga kaigsuonan nga gikinahanglan nato nga iset ang atong affection on things above. See? And I am not saying nga imong biyan imong mga panginabuhi. I am not saying nga di na ka maningkamot. What I am saying is you must set your priorities right. So meaning, when you are standing in the crossroad and you must choose between God and the world, always stand in the side of God, mga kaigsuonan. I hope nga imo nang gitawag nga pag butang sa imong hunahuna, di ba? Give time sa pag-worship, give time sa pagpangalagad sa Ginoo, give time sa pagbasa sa Biblia. Okay? So, for me, by the grace of God, nag-start na kong basag Biblia and I am now in the book of Leviticus. Okay? And I hope mga kaigsuonan, you will start. Start na. Okay? Dili pwede nga makahuman ta og tan-aw mga pila ka chapter sa mga television, dili pwede mga kaigsuonan nga makahuman ta og basa og ubang mga libro, but we have not yet read the word of God. It's a big problem mga kaigsuonan. We don't know our priority if that's the case. You see? We have read a lot of books already, but the book of the Bible, not yet. And that's a problem. You don't know your priority. You see, you have finished a lot of chapters in any shows sa television, but sa imuhang Bible wala pa. You don't know your priority mga kaigsuonan. You have attended a lot of gatherings, but you are not attending church. And you don't know your priority mga kaigsuonan. You see? So, set your affection on things above. Ingon pa sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth, mga kaigsuonan. Tanawa gani ang verse 20 sa chapter 2. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of this world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? So, ato makita mga kaigsuonan nga we are dead in Christ. Sa diha nga gitawag nga nagtuo ka kang Kristo Jesus, you believe in Christ, see, you are dead to the world. And when you are baptized, you are showing to the world that you are dead already. You are showing to Satan that you are dead to sin. And you are now having the new life in Christ, mga kaigsuunan. Now, verse 3, look at this, the application. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So meaning, secure ang imong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Secure ang imong kinabuhi. Wala na'y makaagaw ana nga kinabuhi. Kaya ang imong kinabuhi na kang Kristo Jesus. And, look at the promise, verse 4. When Christ, who is our life, kinsa kung itong kinabuhi? Si Kristo Jesus atong kinabuhi. Higala, dili ang imong uyab, ang imong kinabuhi ha? Dili ang imong bana, imong asawa, ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi si Kristo. When Christ, who is our life. So do not allow that your life will revolve to anybody. You see, do not allow that your life will revolve to anybody, mga kaigsuonan. Sometimes, ang mga ginikanan mo ingon, ng akong kinabuhi, nagatuyok-tuyok lang sa akong mga anak. And that's good if you love your children, deep love for your children. But mga kaigsuonan, dili na pwede. Tanawa ang nahitabo kang Abraham. When Abraham asked a son from God, ay gihatag sa Ginoo si Isaac or Isaac. Gihatag sa Ginoo si Isaac, mga kaigsuonan, ngadto kang Abraham, si Isaac. And pagkahuman, niabot ang panahon nga murag mas na-prioritize na ni Abraham ang iyang anak, si Isaac. Mas gipangga na niya, nalimtan na niya ang pagpangalagad sa Ginoo. Unsa man ang giingon sa Ginoo, Abraham, ihalad sa ako ang imong anak. You see? So mga kaigsuonan, God can give us gift. And the most wonderful gift to me,
The most wonderful gift that I have received is my family. Ako di ba, sa Christmas, sa New Year, in every event sa tong kinabuhi, me as a father, ang ako lang yung ginapangayo sa Ginoo nga my children, akong asawa na good health. Pag naay sakit ang akong pamilya, that is the time nga mura og sakit kay akong dughan. That's the time nga murag wa ko'y kalipay. That I always wanted to have my family in good health and abundance. You see? That's my gift. Bahala walay mga bag-ong butang, bahala mga walay mga unsa-unsa, basta kay naangkon sa akong family ang lang gusto. And that's good mga kaigsunan. But never that I would prioritize family over God. God must be first mga kaigsunan. God must be first sa ato ang mga kinabuhi. You see? Now, atong gitawag nga makita nga Christ is our life. Siya atong kinabuhi. Now look at this. Pananglitan karon, ma-provide nimo ang tanang panginahanglan sa imong family. But you don't have Christ. What is a prophet? And mga kaigsuunan, remember carefully. Remember, the best gift that you could give to your children nowadays is to show them the worship of God. To show them that you love God, para makita pod nila nga unsa di ay ang pagpangalagad sa Ginoo, and one day they will follow your steps as their parents mga kaigsunan. Kaya kung karon bitaw, moingon kasi mong mga anak, kamulay simba, dinhilang ko sa balay. What will happen? Pag managko na po na sila, nasa lay pamilya, mao po lang buhaton nak, kamuray simba, dira ko sa balay. You see? But kung karon moingon ka nak, manimba gid ta, mga lagad gid ta sa Ginoo. And they will take it seriously. Kaya kung maingon ka karon na kamulay simba, pangalagad mo sa Ginoo, dinhilang ko, you are showing them that church is not important. And you are not setting the priority right, mga kaigsunan. Show them that the family's priority is the glory of God. And you will see the difference sa imong family, mga kaigsunan. You see, ayaw tawag sugot nga imong mga anak, malaylo ang ilang mga kinabuhi. No. Bring them to Jesus, mga kaigsunan. You see? And if one day, if Christ will come back, as I have told you kanina, nga every new year, nga we are 1 year nearer to the coming of Christ, when He will come back, the Bible says, then shall ye also appear with Him in glory. And that's a great promise. Ikaw po magpadayag uban niya diha sa himaya. And because of those facts, because of those reality, nga naa na nimo, mga kaigsunan, you are risen with Christ. Tungod ani nga mga kamatuoran, unsa man nimong angay buhaton, how can you set your affection on things above? How can you follow and set your priority right? Naay mga example si Apostle Paul ngiingon sa mga Colossians verse 5, chapter 3 verse 5, mortify. Unsa meaning mortify? What does it mean to say mortify? Meaning cut off. I-cut off nato. Unsa itong i-cut off? Therefore your members, meaning your body, okay, which are upon the earth, fornication. Saan yung fornication? Fornication, mga kaigsuunan, is having sex outside marriage. That is a big sin about before God, mga kaigsuunan. You see? Sometimes mga ginikanan karon musugot lang mag-ipon-ipon ang mga kabatanunan nga wala pay kasal. Dili na siya pwede. Suko kayong ginawa na fornication, mga kaigsunan. And you know, sakit pa malandungon that the Pope nisugot na siya nga i-bless na sa mga priest ang mga kuan, ang kaning gitawag nga mga tao nga walay kasal, and even the opposite katong mga transgender nga mga nag-ipon, musugot na siya nga i-bless. Even though nga ilahang gitawag nga explanation is dili siya liturgical blessing. So i-bless lang siya nga bless lang. Dili siya katong bless nga liturgical blessing. But the same thing. You see? We can bless an individual, but we cannot bless a sin. You see? Inaani man kung nahitabo nga i-bless to nimo ang couple. So meaning you bless the sin, you bless what they are doing. Of course not. We can bless the individual per se. But the sin that they are doing, we cannot bless, and God cannot bless sin, mga kaigsunan. You see, that's a big problem. Fornication.
See, mortify, cut off. Para ka ngayon sa pulong sa Ginoo. How can you bless fornication? It will not be blessed by God, mga kaigsuunan. You see, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. Ingon pang pulong sa Ginoo. You see, mga dili maayong mga panghunahuna, mga dili mayong paggamit sa lawas, covetous, mga pangibog na wala na lugar. Idolatry na, mga kaigsunan. Ingon pang pulong sa Ginoo, those things, verse 6, look at this. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. The wrath of God coming, the children of disobedience. You see? Di ba? I am sad to say this. Now, we are called Protestant. We are called Protestant, mga kaigsunan. But if the Catholic Church is gitawag nga doing it, blessing those things, I am happy to be called Protestant. Nga naman, ingon pa ang pulong sa Ginoo, for their sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Ang kapungot sa Ginoo moabot. Ay gala, come out of it and go to the right place nga gitugot sa Ginoo, mga kaigsunan. I am sad to say it. Very, very sad to say it. You see? Kay ug mahimo pa lang that people will correct these mistakes and avoid the wrath of God. But sadly, the leadership is already promoting it. We are in the last days, mga kaigsuunan. You see? Nagsugod naman. Sugod pa lang na karon kana. Kuan pa lang na. Blessing pa lang na. Dili pa lang na liturgical blessing. One day, ay, wa na. Mahimo na gid nang kuan. Paduol na. You see, kung imo nang itolerate karon, wala na yung mahitabo, mga kaigsuunan. And I hope that you would see and open your eyes from these truths and go back to God. Kay mao na ang hinungdan that the wrath of God comes, mga kaigsuunan. You see? So I hope that we will cut off. That is one way of setting your affection. So dili ka pwede moingon nga maana ang tao nga ay ako namang giset ang ako ang affection in things on high, but you are still living in that kind of life. Di siya mahimo. Di siya pwede. Okay? In verse 7, the Bible says, in the which ye also walk sometime when ye lived in them. So meaning, mga kaigsunan, dapat ye walk sometime, meaning it must be things of the past. Kaning mga inordinate affection, uncleanness, fornication, evil concupiscence, idolatry, covetousness, it must be things of the past. But kabalo ka, usahay mo ana ka karon, wala man ko ana pastor kanang mga grievous sins, wala man ko ana. Pero natay gitawag nga refined sins. Refined sins. Unsa nang sabot sa refined sins? Katong mga sala nga mura bitaw og acceptable sa community, pero dili acceptable sa Ginoo, tanawa. Verse 8, but now ye also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Tanawa, mga kaigsunan, anger, it must be put off sa tua. Sometimes it is accepted ang kapungot, ang pagdumot, wrath, malice, mga blasphemy, mga pagbudhi sa pangalan sa Ginoo, using the name of God in vain. Kabalo ka ng mga ginabuhat sa katigwangan, Jesus, Maria, Josep. Ay, it is blasphemy against the name of God. You are using the name of God in vain. Delikado na. Filthy communication, mga green jokes. And sadly, even pastors today, nanay mga green jokes, mag-joke na itong mga bastos, bitaw nga ang mga tao makaunahunag dautan. It's bad. And sometimes people are doing it in the pulpit. It's bad, mga kaigsunan. You see, the Bible says, a filthy communication out of your mouth. Lie not one to another. Dili dapat mamakak. You see, saying that ye have put off the old man with his deeds. So imo nang gihubo ang daang pagkatao uban ang iyang mga binuhatan. So that is our way of setting the things right. So I hope, mga kaigsunan, mamanggid ni ang New Year karon, di ba? It is a good reminder sa ato to start it right. Start it right. Kaya kung sugdan nimo ni sa mali nga pamaagi, ay mamali na gid na hangtod sa hangtod. Start it right, mga kaigsunan. You see? And I hope with the grace of God, this coming Sunday, first Sunday of the month of January, and first Sunday of the year 2024, start it with God. Og simbahan nga nagtudlo sa matuuran, mga kaigsuunan. Now, ingon pa ang gitawag nga verse 10. Last verse, mga kaigsuunan.
and have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Kaning renewed diri, it means continually being renewed. Continually being renewed. So mga kaigsuunan, throughout the year, we are continually being renewed. Magpadayon ang atong growth, mga kaigsuunan. Karong pitsa uno, na kay growth karon. Kung imo nang ibutang sa imong kasing-kasing ang atong gipangtun-an. And tomorrow, another lesson. And throughout the year, another things. You will continually grow and grow and grow. Hangtod nga moingon na ang Ginoo pauli na diri sa langit nak. Mo na nang Ginoo sa imo. You see? I hope na kaigsuunan nga ato ning itong ibutang sa itong kasing-kasing. You see? Ug naman kay dili maayo nga relationship karon, cut it off. Putla na. Sugda nagputol karon, start it right. And kung naman pa man kay mga tao nga gipangdumtan sa 2023, ahigala, be reconciled to them, especially kada atong mga igsuon sa pagtuo, atong mga pamilya, paryente, start it right now. Be at peace with them. You see? Basin napay mga tao nga imuha pang gipanglibak, imuhang gipang-away, pangayo nagbasaylo mga kaigsuonan. You see? Set your nindot kayo nga mo-follow ka sa Ginoo nga nakaingon ka, Lord, by your grace ako yung nasugdag tama ang 2024, Ginoo. And by your grace, Ginoo, matuman ako ni, masunod na ako ni, ma-follow na ako ni nga ikaw gyud ang ako ang mahimaya sa akong kinabuhi. You see? And I know along the way there will be ups and downs. But kabalo ka, ug na kay up and down sa imong kinabuhi, sometimes di nakakasabot kung unsa imong buhaton, di nakakasabot unsa imong unahon-naon. Pahimusli ang imong pastor. Number 1, adto sa Ginoo. Number 2, pahimusli ang pastors, mga kaigsuonan. Unsaon pagpahimos sa pastor? Come to them. Seek advices from them, mga kaigsuonan. That's their job. It's our job. Mo nang gitawag mig pastors. Why shepherd? Unsa man ang gitawag na trabaho sa shepherd? Para motabang, moatiman sa mga sheep. You see, and if you are a sheep that are having gitawag nga problems, di nakakasabot sa imong dapat hunahon along this year, go to your preachers, mga kaigsunan. Go to your preachers and seek those preachers that genuinely wanting the best for your souls. Naan po yung mga uban good nga nag-take advantage sa mga tao nga nanginahanglan sa ilang panabang, and it's very very bad. Throughout the news karon, daghan kay mga dili maayong mga butang nga kahitabo, mga kaigsunan. But we must not generalize. There are people, are preachers who genuinely wants the best for you. Come to them and seek advice. And come to God, especially kay ato ang under shepherd naman ng mga preachers, ang ato ang pinaka shepherd Jesus Christ. Come to him and have a constant communication sa iya karon tuig 2024. And I can guarantee you, naagi bagong, naagi improvement nga mahitabo, mga you will grow and you will really really grow. So I hope ikaw karon you will begin it right. It's a good reminder. Ug basing wala pa ka na save, basing dili pa ka risen in Christ, igsuon ang imong angay buhaton, be saved today. Dawata si Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas, kay namatay siya tungod sa imong mga sala, gilubong na banhaw para ikaw matarungon. Ay napaglangan pag hinulsol na gikan sa imong mga sala, ug dawata si Jesus Christ nga mahimo nimong Ginoo ug manluluwas ug luwason kaniya karon. Usa ka awit alang kanato. May kalinang higpit, iyanin dugan ko, kalinang di mawala, bisan pa og libo, tan ko sa pagsulay, magpabili ng
Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsuunan, let's go to the Lord in prayer. If you have any prayer request na may gusto pampuan, you can contact me you can send your prayer request sa my personal account sa Messenger. And those who will be watching sa YouTube, you can comment sa inyong mga prayer request. Magpray kita. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa imuhang kaayo, sa imuhang gugma Ginoo. Ikaw Ginoo maghatag ka na mog panalangin karon. Salamat Lord sa reminder in this new year Ginoo nga kami nakaangkon og mga pahinumdom nga mahinungdanon kaayo. Because you want best from us, for us, Lord. And we can only have the best sa mong mga kinabuhi if we would follow the blueprint that you would want us to follow, Lord. It's for our own good. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga niya sharing the word with us. I pray, Lord, nga ikaw maghahatag kalig-on sa matag usa and victory sa mga kinabuhi. Help us the courage, the faith, blessings, the graces that we need to face 2024 and make it abundant year alang sa amo Ginoo. Salamat sa imong kaayo, salamat sa pagtubag ni nga mga paghangyo. Sa ngalan ni Hesus gipangayo namang tanan. Amen and amen. Thank you and maayong gabi sa tanan. God bless you.